Sa video na to, kakain tayo ng ramen, at ramen dito sa Tokyo, Japan. I will tour you sa 5 best ramen shops na matatagpuan dito sa Tokyo. Mula sa mura pero kalidad na ramen, kahit yung chashu nila konti lang, isang slice lang. Overloaded ramen na parang anime. This is insane, pare. Putok-batok chashu na may konting ramen. Ang sarap tignan. Look how fatty that is. Kakaibang ramen na kailangan mong isawsaw. At hanggang sa ramen na merong dilis. Mga paps, this is the ultimate Tokyo Ramen Tour. Ready ka na ba? Tara! Ang sarap higupin ng sabaw, ang sarap nguyain ng noodles, at ang sarap namnamin ng bawat karne. Heto ang ramen. Dito sa Tokyo, halos 10,000 ramen shops matatagpuan sa metropolis na to. Mula sa mga klasiko hanggang sa mga ramen na nahaluan na ng inobasyon. Kaya naman, ang mga Japanese locals ay may kanya-kanyang preference pagdating dito. Para sa ating mga Pilipino, ang ramen ay hindi kakaibang pagkain. Kaliwat kanan sa Pilipinas ay meron matatagpuan nito. Pero ang tanong, ano kayang lasa ng mga ramen dito sa Tokyo? At para sa episode na to, nagsaliksik ako sa internet na mabuti para makapunta sa 5 na masasarap na ramen shops sa buong Tokyo. At huwag tayo paligoy-ligoy pa at simulan natin sa pinakamurang ramen sa episode na to. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. Okay, pare, nandito tayo sa first ramen natin para sa ramen fooder sa Tokyo. Nandito tayo sa Asakusa, Tokyo. Pops, itong ramen shop na to, ang special dito, maniwala ka sa hindi, 380 yen lang, which is 140 something pesos lang. Bira makita ng ganong kamurang ramen dito. So isipin mo sa baryang to, 500 yen, may sukli pa to. Okay. 500 yen goes in, pindutin na natin tong 380. And then, I've got my ticket. Here. Thank you. Arigato. Okay, here's our first ramen. This looks nice. Oh, wow. Grabe, 380 yen lang to. 140 pesos na to. Laki na. Makita mo, may spring onion, sabaw, noodles, generous amount of noodles. May chashu na rin, 1 slice of chashu, bamboo shoots, tapos nori. Okay pare, moment of truth. Let's try our first ramen of this video. Grabe, 140 pesos lang to. Ang laki na. Tikman natin. Wow. Ang simple lang. Manipis na sabaw. Pero very flavorful. Unang nalasahan ko, yung toge. As in, parang nag-simmer na yung flavor ng toge doon. May konting hint din ng sourness eh. Tapos, haluin natin. All of these noodles. Tapos may chashu din siya. Tapos nori. And then yung bamboo shoots. Sige, kuha tayo. First ramen pare. Cheers! Soft, chewy noodles. May konting kuya. Yun yung masarap. Just don't expect na sobrang extravagant or heavy ng flavor niya. Dahil you're paying for the price, pare. Bira ka makakita ng ramen shop na nagbibenta ng ganong halaga. Kahit yung chashu nila konti lang, isang slice lang. Pero malamot. Kaya masarap. Sobrang lokal nito. Dito sa Asakusa. Just me enjoying my ramen. Slurping my ramen with the locals here. Kung sa Pilipinas, Paris is life. Dito, ramen is life. Patulad nito. Mura lang. Grabe. Tapos dito, mas maingay yung slurp mo. Sabihin mas masarap. Ma-appreciate nila yun. Lalo ng mga ramen masters. Nakakatulong din yung lasa ng ng bamboo shoots, toge, at spring onions. Though bukod dito, marami pa silang mas parang advanced na menu or mas maraming toppings na menu. Pero for the sake of this vlog, for the sake of the ramen tour, gusto mong pakita sa inyo na
merong ganito kamurang ramen sa Tokyo. Pops, unang ramen pa lang to. Proceed tayo sa susunod na ramen natin dito sa Tokyo, Japan. Nandito tayo sa Oreryu Shio Ramen. Ang daming branches nito buong Tokyo, pero isa to sa pinakasikat dahil hindi lang basta-basta ramen yung meron dito, pero creative and mga giant overloaded ramen. Anyway, pasok na tayo. Okay, so meron ditong tablet kung saan pipili ka ng ramen na gusto mo. Ito yung pinakakakaiba nila. May fried chicken, may garlic butter, tapos may cheese, and then may chashu rin. So, try normal noodles. Large serving lang ako. So, ito yung napili ko. Otokomori gabachi. So, may garlic, butter, cheese. Tapos may chashu rin siya, itlog. Tapos fried chicken. Look at this gigantic overloaded ramen dito sa Tokyo, Japan. Ang bihira. Alam mo katulad nun, look at this. So may huge chunks tayo ng karage or fried chicken nila. May chashu tayo dito. May itlog or tamago. And then ito yung special. Ito cheese. Tapos may garlic butter yan sa ilalim. Ang kapal. Makapal-kapal siya. Oh, I got the spicy part. Ang anghang. Pero sobrang creamy niya. Hindi ko pa nakahalo yung butter pero sobrang medyo nalalasak ko yung fattiness niya. And then the garlic flavor. As in, babad na babad. Bago ko ihaluin, tuluyan. Gusto kong tikman yung fried chicken. Yung laki oh. Parang sa fried chicken pa lang nila, busog ka na. Kahit sa fried chicken pa lang nila, masarap at malasa na. Sobrang juicy inside. Crispy and well buttered. Well, gusto ko yung butter, tsaka yung garlic, tsaka cheese. Kaya magsama-sama. Wow, grabe. Sobrang bigat. Look at this. All of that noodles. Oh, this is insane, pare. Ang init nun. Ang init. Pero sulit sa paso. Just a firm, a little bit chewy, but soft at the same time. And then all of the garlic butter flavor. There's extra crunch from the toge. Extra crunch from the bamboo shoots. Lagyan na natin ng extra kick. So, lagay tayo ng chili. Hindi ko alam kung ano to. Naglalagay na lang din ako. Sige, haluin natin with all of the chili. So this time, gusto kong tikman yung chashu with the noodles. Ang lambot lang, sobrang taba, sobrang natutunaw na sa bibig mo. And then the chili garlic enhances the flavor. Tapos dito sa Japan, alam mo naniwala kayo, mabigat na to sa tiyan, pero ang partner nito is yung chahan or fried rice. Ito yung kapartner ng noodles. So ipin mo, carbs on carbs. Overload sa carbs, pare. A little bit of salt, a little bit of pepper. Hindi ko alam saan na-invento na kailangan i-partner ang fried rice sa ramen. At ayun, makikita mo na yung ramen dito sa Tokyo is sobrang diverse. Lasang-las mo yung garlic.
yung cheesy butter texture nandun. I mean, yung flavor din. Ito, try natin tong tamago nila. Kung may definition yung savory, heto na siguro itong ramen na to. Sabi ko nga kung sa Pilipinas may pares overload, dito sa Japan, meron ding ramen overload. Load this pare. Sobrang hydrated na yung fried chicken o karage natin. Talagang maganda dito, kahit sobrang daming ganap, hindi siya nakakaumay. Bulin mo pa ng extra carbs o yung fried rice nila. Isa pa ng fried chicken. Yung ramen dito sa Japan, hindi pinagsasawaan. Isa pa. Pare, ibang klase yun. Loaded na ramen dito sa Oreyu Shio Ramen. Paps, di pa tapos yung ramen food tour natin. Proceed na tayo sa next ramen natin. Okay pare, tuloy-tuloy pa rin nating ramen food tour dito sa Tokyo, Japan. 7 degrees Celsius yung lamig ngayon. Ibang klaseng lamig pero gusto ko pa ng mainit at malasa at masarap na ramen. Tutuloy-tuloy natin yan. Nandito rin sa Ikebukuro. Samahan nyo akong pumunta sa susunod na ramen natin which is paniguradong masarap na naman. Anyway, tsura! Okay pare, nandito tayo sa next ramen natin dito sa Ikebukuro. Paps, ang haba ng pila. As in, makikita mo lang, medyo mali rin ako dahil lunchtime na. Malapit na mag-lunchtime kaya sobrang daming tao, haba ng pila. Pero sana mabilis lang din. Ito Paps, maniwala ka, 10:30 hanggang alas 3 madaling araw. So kahit late night ka kumain dito, bukas sila. Nagsaserve sila ng flavorful tonkatsu ramen with a big chunk of pork belly. At okay lang din naman. Alam mo, hinahabol na oras ngayong araw. At sige, hintayin natin. Sana makakain na tayo. Okay pare, dumating yung menu natin. So, marami rin siyang ramen choices. Pero nagko-contemplate pa akong itong number 1, which is yung classic nila. O kaya itong number 3 na puro chashu. Medyo nakapag-contemplate na rin ako. Feel ko ito yung ordering ko. Yung 1 pound Dokamori chashu ramen. Ang daming chashu nito. Sana ganito rin itsura sa personal. Bahala na. Good luck sa akin. Ay, oh, yes, finally pare. After, I think 35 minutes, nakapasok na tayo. At lamig sa labas. Medyo warm na yung kamay ko. Bali, in-order ko yung ramen nila na overloaded ng chashu. Mga 9 big slices daw yun ng chashu. Kaya, bahala na, tingnan natin. Arigatou gozaimasu. Chashu. Okay. Oh my God. Look at this. Oh, good luck. Welcome to meet. Ang cute ng nori nila, may nakasulat. Grabe. Ito yung kamay ko. Ang laki. Okay, gawin muna natin. Tikman muna natin sabaw. Game tayo dito. Oh, nice. Cheers. Oh, nice. O, in-expect ko lasa, ganun-ganun. Very porky, concentrated, rich, umami, flavorful. Oh, perfect tong katsu broth. Ang sarap. Hindi rin gano'ng maalat. Muro yung porkiness yung lalasahan ko. Oh, nice. Okay, let's dig in sa noodles tsaka yung chashu natin. Makikita mo may nori dito. And lagay na rin natin dito. Soak. Ayan. Mas makikita mo itong piece na to. So may cheese siya sa taas. Grabe, ang kapal. Then this chashu. Oh, this looks insane. Ano mo, tikman mo natin tong chashu. Grabe, ang sarap tignan. Look how fatty that is.
No, this is heaven in reality. Just ridiculously tender. And then just like a char flavor. Dahil roasted siya. Grabe, kung makikita mo, no? Grabe yung layer ng taba. Tapos yung layer ng karne. Ang lambot. Kahit wala ka ng ngipin, pwede mo na siyang nguyain. Ayun, no? Kaya nang durugin ng chopstick ko. Sobrang lambot. So, pwede mong gawin. May 3 dips dito or sauces na pwede mong lagay sa chashu. Lagay ko dito. Oh, look at this piece. So, mustard nga. Okay, ngayon, dagdagan na natin ng chili. Yung ating ramen. And then, kuha na tayo ng noodles. Wow, ang dami rin noodles. Oh, nice. Sige, ito. May chashu tas noodles. Grabe. Ang lakas sa protina nito. Ang lakas din sa carbs. Ang kapal ng noodles. Firm, chewy. Gusto kong gawin next. Ito yung ating chashu na may cheese. Sublime torch din siya. To be honest, yung cheese na medyo nakakaumay siya. Kasi sobrang fatty na siya. Tapos yung cheese nagdadagdag ng extra fattiness. Pero yung flavor-wise, bagay naman siya. Abol natin yung nori. May nakita ko ditong chili paste na pwede natin dagdag. Tignan natin may nagbago lasa sa sabaw. Wow. Purong-purong chili pero sarap. Oh, nice. Para tong unlimited chashu. Hindi ko mabubusan. Di ba minsan pa nag-ramen ka? Yung chashu kaya sa Mendokoro, remember? Di ba tinitibig mo yung chashu? Pero ito unlimited. Feel ko 10 slices to eh. Hindi ko pa nauubos pero dito pa lang sulit na agad. Yung 35 minutes na pinila ko. Wala akong masabi sa lambot. Kita mo, nahulog siya mag-isa. Pero pinaka-standard chashu ramen nila dito, yun yung bestseller nila. Malaking bowl na rin siya, tapos may 3 malalaking chashu. So, sulit na rin, di ba? Pinili ko lang ito kasi pala kayo ba? So, medyo gutom ako. Ito ata yung ramen na mas marami yung chashu kaysa sa noodles. Okay, more than halfway na ako sa ramen natin. Mag-adjust minti muna ako pabababa. Oh, sarap. Ay, grabe, babasog ko dun. Arigatou gozaimasu. Grabe. Grabe, busog ko dun. Grabing grabe. Porkiness overload. Literal, para ng baboy. Kasi dami ng baboy na yun. Pero sulit naman yung pila. Magkano yun? Parang 900 pesos lang. Diba? Sabihin yung mahal yun. Ganun karami. 9 big chunks of fatty pork chashu. Tapos marami rin yung ramen, masarap yung sabaw. Diba, if compare mo sa mga high-end tonkatsu restaurant sa Manila, mga 500-600 pesos na yun. Pero ito, grabe, overloaded. 900 pesos lang yun. Magdadakay na Tokyo, Japan. Isa must visit dito sa Motekiya. At yeah, open sila hanggang late night. Di pa rin makamove on. Parang nakakita na ako ng mga anghel, mga white particles. Ay, parang masama na yun. Anyway, Pops, di pa tapos yung ramen food tour natin. Proceed tayo ng next ramen natin dito sa Tokyo, Japan. Okay pare, after lunch na pero mas lumalamig dito sa Tokyo. Nandito na yung susunod na ramen natin. Medyo taguto.
Kakain tayo ng tinatawag na skimen. Yung skimen o sukumen, di ko alam yung pronunciation, correct me if I'm wrong. So, tinatawag din siyang dipping ramen kasi nakahiwalay yung sabaw sa pinaka-noodles. And then yung noodles, ididip mo doon sa ramen. Anyway, excited na akong kumain ng more ramen dito sa Japan. Sarah. Medyo tago nga siya. Okay. Alam ko ito yun eh. May pila. May pila ulit. Haba ng pila. Sa second floor siya eh, hanggang doon. Anyway, okay lang. Medyo busog pa naman ng konti. At pababayin natin, kinain natin. Okay pare, medyo malapit na tayo. So ito yung pinaka-skimin nila. So ito yung pinaka ramen broth. Tapos ito yung noodles. Ididip mo siya dito. Tapos dito sa Ganso Mentai Nikumi Skimen. Yun lang din yung binibenta nila. Wala silang ganong iba sa menu. Skimin lang din talaga. Kaya masasabi mo na kapag isang kainan isa o hanggang 5 putahe lang yung binibenta, nagpo-focus sila sa quality. Kaya tignan natin. The amount of the noodles first. Same price up to 300 grams. Okay. The 100 small size, middle size, and big size. Okay. So you'll be asked to the order and topping, so you will see this. So please choose the amount of the noodles first. Pick up a bit small size. Small, yeah. Okay, thank you. Siguro itong set na lang ordering ko. Itong may rice, tas chili. Sa 1,940 yung price niya. Yeah, thank you. Okay, arigato. Sobrang intimate, sobrang private. Medyo mainit. Ubarin ko muna yung jacket ko. Dahil ako yung heater nila dito. Piniflex ko lang yung biceps ko eh. Anyway, ito yung pinaka-sabaw nila. Makikita mo hiwalay yung noodles natin dito sa pinaka-stock. Grabe, ang kapal. Gusto ko lang tikman siya muna as is. Konti lang. Wow. Sobrang complex nung lasa niya. Ang kapal. Sobrang kapal. Sobrang rich. Sobrang concentrated. There's like a hint of saltiness, hint of umami, hint of seafood, hint of pork. Ang daming ganap. Okay, may mga pork chunks talaga siya. So, ito yung noodles natin. So, parang flour noodles siya. 100 grams lang in order ko. Dahil di ko naman mauubos lahat. So, kuha tayo konti. I-dip natin dito. Look at this. I think that's good. Ang chewy, ang soft, ang chewy pero napakalambot ng noodles. Hindi ko lang paano nila nagawa yun. Texture niya medyo silky din. Oh, nice. Isa pa. Grabe, ang sarap. Kakaibang experience yung dipping ramen. Lintik sa sarap. Iba yung ginagawa. Lalagyan ng chili for extra spicy kick. Haluin natin. Kuha pa tayo ng noodles. Haluin natin. Grabe, ang sarap tignan. Nakaibang ramen to. Feel ko nga parang seafood. Murang seafood yung lasa niya. Nakulangan pa ako ng chili. Hindi ko alam kung ano mga spices yung nandun. Kakaiba experience yun. Una sa lahat, yung sabaw ng skimin, definitely, mas malapot, mas makapal pa to sa kilay ko ng times 10. Ganun siya kakapal. Experiences, and then experience itself, dipping your ramen na parang may activity. It gives you another dimension of culinary pleasure.
Naubos ko yung noodles ko pero hindi pa tayo tapos kumain. May gagawin tayong sorpresa. May natira ka pang pinaka-broth. Eh, itong kanin mo, pwede mo ilagay dito. Gagawa tayo ng mentaiko porridge na tinatawag. Lagay ka ng konti. Ikang kumuha ng Japanese rice at ilagay mo dito. Actually, ubusin ko na. Ilalagay ko na lahat. And then, halu-haluin mo lang na parang gumagawa ka ng lugaw. And then, add more chili. Kuha natin. Kuha tayo. Load that. Grabe. Sobrang flavorful niya. Naglalaro yung mga taste buds ko yung tumatalon sa saya. Just so thick. Parang naging creamy na nga siya. This may be one of the most complicated lugaw or porridge na pwede mo matikman. Pero ang sarap. Ang tapang. Sobrang tapang talaga. Feel ko hindi lahat ma-appreciate ng skimen. Lalo na itong ganong klaseng flavor pack. Jam pack ng flavors na kind of soup. Tapos sa set na to, may kasama ring dessert. Sweet pudding nila. Look at this. Ang sarap. Parang siyang white chocolate flavor. After all of that, flavorful na sabaw na dumapas sa bibig mo. Pampaklens ang palate. Oh, what an experience. Ibang klaseng ramen yun. Okay pare, magandang umaga. Another new day, another bowl of ramen dito sa Tokyo, Japan. Actually, last na to para sa ating ramen tour. Nandito tayo sa Shinjuku area. Pupunta tayo sa tinatawag na Golden Guy. Grado sa Pilipinas, nakakain na kayo o narinig yung tinatawag na Ramenagi. Sikat yun na ramen restaurant, hindi lang sa Pilipinas pero maging sa buong mundo. Pero dito sa Japan, dito sa Tokyo, specifically sa Shinjuku, sa Golden Guy, meron tinatawag na Ramenagi. Pero old school daw. Hindi ko alam if relatable yung Ramenagi na yun sa ibang branches ng Ramenagi sa buong mundo. Pero meron silang binibenta na tinatawag na Niboshi Ramen. Kung saan yung ramen na to, may mga dried fish daw nakasama. Anyway, Paps, excited na akong kumain ng isa pang ramen dito sa Tokyo. Tsura! So, Paps, nandito tayo sa tinatawag na Golden Guy. Ang cute pala nito. Para lang siyang masikip na alleyway kung saan maraming mga pubs or izakayas. Pero nandito tayo sa tinatawag na Nagi. Ito lang yung pinaka-menu nila. Dalawang klase ng ramen. Niboshi Ramen, which is yung classic. Tapos yung special ramen. And then mag-add-ons ka na. And then yun na yun. Anyway, pasok tayo. Oh, wow. Pati hagdanan, namumula. Ano ba itong papasukin natin? Para lang sa ramen. Sobrang steep ng hagdanan. Ang sikip. Grabe. Sobrang sikip ng ramen shop na to. I think this is one of the most narrowest ramen shop o restaurant na napunta ko. Hindi lang ramen na. Sobrang mga Japanese lang yun nandito. Wala akong nakakitang foreigners. This is like an 11-seater ramen shop. Oh. Dumating nating legendary Niboshi Ramen. I really loving the vibes, Pops. Ang naririnig ko lang is pagsalita ng mga welcome sa restaurant nila. Yung mga katabi ko, yung mga palakasan ng slurp ng noodles. It's a good sign na ibig sabihin, sarap na sarap sila sa ramen dito. So look at this gorgeous anime-like ramen again. So ito pagkakaiba, kita mo, mayroong anchovies, may spring onions, we have this roasted chashu. Uy, ay hindi, another kind of noodles. Wow, dalawang klase ng noodles. So parang may udon noodles sa ilalim, tapos may flat noodles sa dito, may itlog, and then this huge blanket of nori. Sige, tikman natin yung sabaw muna.
Wow. Wow. That's ridiculously flavorful, insane, immaculate, pare. It's a salty, fishy, jam pack of umami flavor na ramen. First time na makatikim ako ng ramen na more on seafood, more on dried fish yung lasa. Ang sarap. Sige, haluin na natin konti. No? Sa dalawang klase ng ramen. Special tong in-order ko eh. Itong, yung noodles natin na medyo makapal. Lunurin na natin tong nori natin. And then, may mga, ayan, no, dried anchovies. Alam mo, gusto ko muna tikman yung noodles. Oh, look at this. Oh, nice. Grabe, natutuwa ako dito sa katabi ko sa kanan. Sobrang sarap sa tinga ng slurp niya. Oh, nice. There's two kinds of noodles. There's two kinds of textures. This one, parang pasta. Madulas, makapal. Sobrang lambot lang. And then you have the firm, chewy, round noodles. This time, gusto kong tikman yung chashu. Oh, look how fatty that is. Sumama na yung nori. Sobrang lambot. Just melt in your mouth. Sobrang delicate niya. Okay, this time gawin ko chashu with noodles. Oh, this is... Ang sarap ng kagat na to. Oh, the dried fish flavor, pare. Ang sarap. Sarap. Napapangiti na lang ako. Dito, one whole egg pa. Tikman natin yung itlog. Ina-expect ko. Very runny, creamy. May katamisan na yung pinakagitna ng itlog. Just pure love. Just pure love and carbs. Ito, tikman natin, may dilis. Sobrang ako sa slurp ko. Pumupunta sa mata ko. Yung noodles. Oh, noodles may nagtatago pa palang malaking parte. Oh, look at this piece. Grabe yung nori natin. Naging sobrang lambot na siya na parang naging noodles na. Ito may nakita ko dito. Parang suka. May dilis sa loob. Okay. Haluin natin. Oh, nice. Asuka nga. No, it gives extra acidity, extra sourness. New range of flavor. Ang sarap. This might be one of the best versions ng ramen na natikman ko sa buong buhay ko. Ayoko na lang gano'n magsalita. Gusto ko na lang mag-focus dito. Nalalaman mo talaga sa isang kainan sa Japan na masarap yung kainan pag maraming lokal. Actually, ang ganda ngayon. Magla-lunch time pero wala ganong pila. Hidden gem daw kasi to. Nakita ko lang sa TikTok na isang ramen expert. Sinabi niya sa top 3 ramen niya to. Sa out of 500 ramen shops na nakain niya sa buong Japan. Top 3 niya to. Hindi ko lang nakita pero ubos nasimot ko yung bowl ko. Natatawa nga siya kanini. Sabi niya, nasarapan ka no? Parang gusto ko sabihin, hindi halata eh no? Ang sigip talaga. Ay, sobrang sigip ko. Buti din, pumayat ako ng konti. Arigato gozaimasu. Tapos yung hagdanan nila, pang isang tao lang. So, kailangan mo hintayin muna matapos umakyat bago ka makababa. Mahirap din pababa. Yes, kailangan mo mag-walling para lang makababa. Parang feel ko, mas sumikip pa dahil naubos ko yung ramen bowl na yun.
Ang saya na na-experience. Back to the outside world. Oh, wow. Oh, ibang klase yun. Ang sarap. Ang sarap. Oh, top tier. God level ramen dito sa Tokyo, Japan. What a way to end our ultimate ramen tour dito sa Tokyo. Thousands or hundreds of ramen shops yung pwede mo makita sa buong Tokyo. Comment down below yung favorite ramen shop nyo dito sa Tokyo na hindi ko napuntahan para makita rin ng iba. Sana nag-enjoy kayo doon. Busog ako. Ang daming ramen nun pero hindi nakakasawa. Sobrang dami nun pero hindi nakakasawa. What a ramen tour dito sa Tokyo, Japan. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe ka na, hindi ka pa subscribe. Ako si Chewy dito sa Tokyo, Japan. Nagsabing stay safe, good night, and goodbye.